Kabanata 2331. Napatingin si Daisy kay Noel Ace sa salamin. Bakit naman kita itatanong tungkol dyan? Napataas ang kilay ni Noel Ace. Nagtitiwala ka ba sa akin hanggang sa ganito? Ngumuso siya ng mahina. May lakas ka ba ng loob para ipagkanulo ako? Ang mga sulok ng labi ni Noel Ace ay kumulubot paitaas. Mayroon na akong maliit na demonyo sa bahay. Paano pa ako magkakaroon ng lakas para gumawa ng isang bagay sa labas na nakakasira sa tiwala ng aking anak? Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang pribadong club, nakatayo si Tiffany sa labas ng private room, naglalagay ng lip balm sa salamin. Napuno ang private room ng mga investors at director ng isang variety show. Si Mr. Gosling ay nagbigay sa akin ng napakaraming pagkakataon na lumahok sa mga iba't ibang palabas, at gusto niyang sakupin ko sila ng mag-isa. Kung maibabalik ko ba ang kasikatan o hindi, depende sa akin iyon. Ang background at pagkakakilanlan ng mga namumuhunan ay napaka-prominent sa lokal na industriya ng entertainment, kaya dapat kong samantalahin ang pagkakataon. Hanggat kaya ko silang aliwin at magkaroon ng malapit na relasyon sa kanilang lahat ngayong gabi, hindi ako dapat matakot na mawala ang lahat ng suporta sa akin sa hinaharap. Dapat kong lumaban sa hagdan at bumuo ng sarili kong matibay na foothold sa entertainment industry sa lalong madaling panahon. Ito ang tanging paraan para maging karapat-dapat ako kay Mr. Gosling. Itinulak niya ang pinto ng pribadong silid, lumakad patungo sa mga namumuhunan ng may ngiti, at umupo ngunit napagtanto na wala siyang mahanap na puwang upang ipakilala ang sarili. Ang mga namumuhunan ay nagkukwentuhan tungkol sa isang bagay at hindi man lang napansin na umupo si Tiffany sa tabi nila. Halatang hindi gaanong sikat sa kanila si Tiffany, at hindi sapat ang itsura niya para ma-distract sila sa topic. Mr. Hannigan, nakakatuwang malaman na kamakailan ay nagsimula kang mamuhunan sa industriya ng entertainment. Sinimulan namin kamakailan ang isang proyekto na kilala bilang 24 na oras sa isang inn, kung saan pinapayagan namin ang mga celebrity na maranasan ang buhay. Interesado ka bang tingnan ang proposal? Kinapa ni Tanner ang kanyang baso ng alak sa lalaking katabi niya. Mukhang kawili-wili ito. Oh yes, isa ito sa mga guest ng variety show, si Tiffany Cullen. Noon lang naalala ng direktor na ipakilala si Tiffany. Ngumiti si Tiffany at itinaas ang kanyang baso ng alak, gustong kumatok sa baso ni Tanner. Mr. Hannigan, mangyaring bigyan mo ako ng higit pang payo. Nilinggan ni Tanner ang direktor. Isa ba siya sa mga celebrity sa S-tier? Si Tiffany, na hindi pinansin, ay itinaas ang kanyang baso sa hangin sa kahihiyan, at ang kanyang ekspresyon ay bahagyang nanigas. Nakangiting paliwanag ng direktor, hindi siya kabilang sa S-tier, pero sikat na sikat siya kamakailan. Hindi ba ang kasikatan ng mga bisita ang isa sa mga mas mahalagang salik na makakaapekto sa rating ng audience ng mga variety show? Trending topic nga ang nangyari kay Tiffany kamakailan. Sabi ni Tanner, in terms of fame, hindi siya kasing sikat ni James Tell. Nais kong makita sina Daisy Goldman at James Tell na lumahok sa palabas na ito. Pakiramdam ng direktor ay walang magawa. Naisip kong imbitahan din sina James at Daisy, ngunit ang kanilang schedule ay tila magkasalungat sa atin. Pagkatapos ay maghintay lamang hanggang sa magkatugma ang aming mga schedule. Mahigpit na kinuyam ng kamay ni Tiffany ang paa ng baso. Ano ba? Ano bang problema nitong si Mr. Hannigan? Sa tingin ba niya hindi ako kasing galing nilang dalawa dahil lang isa si Daisy sa S-tier celebrity na sikat at si James ang sikat na hari ng variety shows? May biglang pumasok sa isip ni Tiffany, at nagtanong siya, hindi ba? Masama para sa isang variety show na imbitahan sina Daisy at James sa show nito. Bahagyang lumabo ang ekspresyon ni Tanner. Nagbago rin ang mga ekspresyon ng direktor at ng iba pang mga namumuhunan. Alam ba ng aktres ang sinasabi niya? Naramdaman ni Tiffany na nagkamali ang kapaligiran sa silid at mabilis na ipinaliwanag ang sarili. Ang gusto kong sabihin ay nagpakasal na si Daisy. Kung sila ni James ay sabay na dadalo sa iba't ibang palabas, maaaring madaling magkaroon ng mga iskandalo sa pagitan nila. Kung tutusin, napakalapit na ng interaksyon ni na Daisy at James habang umaarte sila sa crew. If you were to ask me for my opinion about their relationship, I don't think it's very appropriate for them to interact so closely. May asawa na si Daisy, ngunit hindi pa rin niya alam kung paano maiwasan ang pagdududa. Kumakalat ang chismis na napakalandi nila kapag nag-uusap sila. Nahuli pa sila sa camera. Nagulat ang direktor. Ikaw, hindi ka dapat naninira ng ibang tao nang walang anumang konkretong ebidensya. Si Daisy ay anak ng mga Goldman ng Baseburg.
Maging ang lahat ng mga kapitalista sa industriya ng entertainment ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanya. Mula nang magdebut siya, smooth sailing ang career niya. Bilang karagdagan sa pagkakaroon ng isang malakas na background, ang kanyang pagsusumikap ay isa rin sa mga pangunahing dahilan ng kanyang tagumpay. Kabanata 2332. Bukod dito, si Mr. Tanner Hannigan, na naroroon, ay may mga koneksyon sa negosyo kay Mr. Nolan Goldman. Plano ba niyang saktan ng mga Goldman sa pagsasabi nito? Nang makitang hindi sila naniniwala sa kanya, kinuha ni Tiffany ang kanyang telepono at hinanap ang mga larawan sa photo album ng kanyang telepono. Kinuha ito ng isa sa mga miyembro ng aming crew. Maaari mo silang tingnan. Sa mga larawan, medyo kilalang-kilala ang mga kilos ni James kay Daisy. Mahirap para sa isang taong hindi alam ang konteksto na hindi sila intindihin. May relasyon ba si Daisy kay James? Gayunpaman, nabalitaan ko na si James at Daisy ay medyo malapit. Mukhang may katuturan ito ngayon. Walang sinabi si Tanner mula sa simula hanggang sa huli dahil nakita ng lahat ang mga larawan. Pagkaraan ng ilang oras, inilapag niya ang kanyang baso ng alak, tinapik ang kanyang balikat ng direktor, at bumangon. Balik muna ako. Ay update kita tungkol sa desisyon ko. Nakangiting pinaalis sila ng direktor. Okay, salamat sa pagpunta. Nakaramdam ng hiya si Tiffany. Kung sina Daisy at James ay may mga bola na dumalo sa variety show na ito, ang tanging naghihintay sa kanila sa malapit na hinaharap ay isang iskandalo. Mas mabuti kung ang mga tagahanga ng magkabilang partido ay magsisimula ng isang digmaan sa Twitter, mas matindi ang labanan, mas mabuti. Iyon ay magiging isang perpektong pangyayari upang sugpuin ang opinyon ng publiko tungkol sa akin. Kaya bakit hindi? Kinabukasan, nag-tweet ng post ang crew sa likod ng variety show na 24 hours in and in. Hashtag bagong guest na si Amy Holt na papalit kay Tiffany Cullen bilang permanenteng guest sa show. Hashtag. Matapos may post ang tweet, nagulat ang lahat ng netizens. Pinalitan si Tiffany pagkatapos lamang ng isang palabas sa variety show na 24 na oras sa isang in. Maraming netizens ang nag-isip na si Tiffany ay naapektuhan ng opinyon ng publiko mula sa nakaraang insidente. Matapos makita ang balita, tinawagan agad ni Tiffany ang direktor, "Sir, hindi po ba kayo pumayag na pasukin ako sa palabas bilang resident guest?" "Bakit? Inimbitahan lang kita sa show namin dahil kay Mr. Goslang. At ang unang bagay na gagawin mo pagkatapos lumabas sa isang episode ay ang daldal ng walang kaparekan kagabi sa harap ng lahat ng ating mga namumuhunan. Ikaw ang nakasakit ng iba. Ano ang inaasahan mong gagawin ko para iligtas ka?" Ibinaba ng direktor ng palabas ang telepono. Natigilan si Tiffany sa pwesto. Pinalitin lang ba ako dahil sinabi kong may intimate relationship si Daisy kay James? Sa sobrang inis niya ay inihagis niya ang kanyang telepono sa lupa at binasag ito. Fuck, bakit? Dahil ba may malakas na background at backer si Daisy? Naglakad siya papunta sa couch, umupo, kinuha ang kanyang laptop, nag-login sa kanyang Twitter account, at nag-post ng tweet. Hashtag ano ang magagawa ko sa harap ng isang kapitalista? Inaamin ko ang pagkatalo ko. Hashtag. Ang kanyang mga tagahanga ay nagsimulang magpadala sa kanya ng mga mensahe ng aliw at ni-retweet ang kanyang tweet. Nahulaan din ng lahat kung sino ang kapitalista na binanggit niya. Galit na galit ang mga tagahanga ni Tiffany, at sinimulan nilang itag ang opisyal na Twitter account ng 24 na oras sa isang in, at pinagsabihan ang mga tripulante, habang ang ilan sa kanila ay nag-connect kay Daisy sa kanilang mga tweet. Maging ang opisyal na Twitter account ng Tenet Media ay hindi nakaligtas sa digmaan. Hashtag pwede bang mangbuli ng iba dahil lang sa pera mo? Lumuhad si Tiffany sa harap ng publiko at humingi ng tawad, kaya paanong may makakabawi sa kanya pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Hashtag may nagsabi pa sa publiko na hindi siya umasa sa kanyang pamilya para magdebu sa showbiz. Hindi ba ito isang sampal sa kanyang sariling mukha? Hindi ba siya umaasa ngayon sa kanyang pamilya? Hashtag hehe, siya ay isang maliit na prinsesa sa bilog, kaya ano kaming mga ordinaryong tao sa kanya? Mag-ingat, kung hindi, lahat tayo ay haharin dyan ng kapitalistang nasa likod niya. Hashtag sa sandaling iyon, sa studio sa Coralia. Nagtipon ang mga tagahanga ni Tiffany sa labas ng studio, humihingi ng hustisya para kay Tiffany. Ang mga poster ni Daisy ay pininturahan ng mga pulang krus at tinapakan ng mga ito. Masyadong agresibo ang grupo ng mga fans kaya hindi sila napigilan ng security sa eksena. Dumaan sina James at Daisy, at napadilat si James nang makita ang kaguluhan sa labas ng studio.
Nawala ba sa isip ang mga tagahanga ni Tiffany? Napakaraming beses nang nakakita ng ganitong mga eksena si Daisy bago ito kaya hindi siya nabigla sa protesta. Ayos lang. Nasanay na ako. Tara na. Aalis na sana siya nang may sumigaw mula sa likuran. Daisy Goldman. Isang emosyonal na fan ang pumasok sa blockade, dumiretso sa kanya, at nagwisik ng hindi kilalang likido sa isang bote ng salamin kay Daisy. Mabilis na iniunat ni James ang kanyang braso para harangan ang likido. Hoy, mag-ingat ka! Nagawa ng braso ni James na harangin ang likido, at isang malakas na sensasyon ang nagpangit sa kanyang ekspresyon. May napagtanto si Daisy, hinawakan siya, at ay nalalayan. Ito ay sulfuric acid. Kabanata 2333. Ang babaeng fan na nagsaboy ng sulfuric acid ay isinubsob sa lupa ng isa sa mga security guard, ngunit hindi niya inamin ang kanyang pagkakamali. Daisy Goldman, deserve mo ito. Bakit hindi ikaw ang na-splash? Nalaman ng mga tripulante ang sitwasyon at nagmadaling lumapit. Lumingon si Daisy at sumigaw, dalhan mo ako ng isang bote ng tubig ngayon. Bilisan mo. Isa sa mga tripulante ang nagdala kay Daisy ng isang bote ng tubig. Agad niya itong kinuha sa empleyado at nilinis sa braso ni James. Samantala, tumawag ng pulis at ambulansya ang mga staff sa tabi nila. Tumingin si Daisy kay James at sumigaw na may dugong mata, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bobo ka ba? Napasinghap ng mariin si James, nagngangalit ang mga ngipin, at pilit na ngumiti. Kung hindi ko hinaranggan ng asido para sa iyo, pumangit ka na. Inalagaan lang kita sa ngalan ng asawa mo. Itinulak ni Daisy ang katabi niya, lumakad patungo sa babaeng fan na sinupil ng security, at sinampal siya sa harap ng lahat. Hinayla agad ng isa sa mga crew si Daisy. Miss Vanderbilt, may mga taong nanunood. So ano, namumula sa galit ang mga mata ni Daisy, at tinuro niya ang grupo ng mga fans. Nandito ka ba para humingi ng hustisya para kay Tiffany? Okay, then I'll tell you right here and right now na kahit lumuhad si Tiffany sa harap ko at humingi ng tawad sa akin ngayon, hindi ko tatanggapin. As for why I will not accept it and what she's done before this, I believe you'll find out all the ins and outs of the incident soon. Bukod doon, ano ang dahilan kung bakit iniisip ninyo na kakailanganin ko ang mga koneksyon ng aking pamilya para makitungo kay Tiffany? Hindi siya karapat-dapat sa ganoong antas ng pagsisikap. Hinawakan ni Daisy ang kwelyo ng babaeng fan. Ang pagsabog sa isang tao ng sulfuric acid ay isang krimen ng karahasan at sinadyang pinsala, kaya ang pagsampal sa iyo ay itinuturing na isang magaang parusa sa aking aklat. Kung may mangyari kay James, ngumisi siya at lumapit sa babaeng fan. Ang pagpigil sa krimen ay tiyak na hindi maiiwasan, at tiyak na mananagot ka para sa kabayaran para sa mga pinsala. Maging ang idolo mong iyon ay kailangang pasanin ng ilan sa mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon ngayon. Ang balita tungkol sa pagkulong sa fan ni Tiffany at pagprotekta ni James kay Daisy mula sa acid ay nakapasok sa trending list. Kasabay nito, ang pagsampal ni Daisy sa fan ni Tiffany dahil kay James at pagbabanta na hindi niya patatawarin si Tiffany kahit lumuhad at humingi ng tawad sa kanya ay nakapasok din sa listahan. Matapos ang mga serye ng mga insidente ay lumabas sa mga papeles at iba pang online media, maraming netizens ang sumuporta kay Daisy. Nagsama-sama ang mga tagahanga ni na James at Daisy upang pagsabihan si Tiffany ng napakabangis na kahit ang ahensya ni Tiffany ay hindi nang ahas na magsalita para sa kanya. Kinutya ng mga netizens si Tiffany dahil masyadong mataas ang tingin niya sa kanyang sarili, at maraming haters ang nahukay sa mga hindi naaangkop na tweet ni Tiffany, ang mga ipinost niya bago siya magdebo. Hindi nagustuhan ni Tiffany ang mga celebrity na may malakas na background sa entertainment industry at naisip na ang kanilang mga aksyon ay katumbas ng paglalaro ng madumi at pagdaraya sa industriya. Gayunpaman, mabilis siyang humingi ng paumanhin matapos siyang sampilan sa mukha ng ibang netizens. Nilike at ni-retweet din niya ang mga post na may konotasyong, Prinsesa can always live the life that they want without having to work hard. Nagkomento din siya gamit ang isa pang pribadong account. Hashtag ang tanging bagay na pinagpapala sa kanila ay ang swerte kapag sila ay muling nagkatawang tao, na iniisip nilang karapat-dapat sila sa lahat. Kinamumuhian ko talaga ang ganyang ugali. Nakita pa ng ilang netizens ang past medical history ni Tiffany at nalaman na sumailalim siya sa plastic surgery. Hindi lamang nila natuklasan ang mga tweet ni Tiffany na nagsusulong ng puot sa mayayaman kundi pati na rin ang mga tweet kung saan ipinahayag niya ang kanyang panghahamak sa mahihirap.
Ang ilan ay nakahanap pa ng mga link at artikulo na nag-publish ng mga video na nagpapakita kay Tiffany na masayang kumukuha ng mga larawan kasama ang mga katutubong bata sa panahon ng pampublikong welfare undertaking, ngunit nagrereklamo sa mga tauhan sa likuran nila na nagsasabing sila ay marumi. Mabilis na binansagan si Tiffany bilang hypocrite at dalawang mukha ng mga netizens. Sa kabilang banda, sa ospital, si James ay nakasandal sa kama ng ospital, at ang kanyang katulong at ilang mga tripulante ay nasa serbisyo niya, na dinadalhan siya ng tubig, pagkain, at prutas. Bigla kong naramdaman na ang pag-ospital ay hindi isang masamang bagay. Sinaman siya ng tingin ni Daisy na nagbabalat ng mansanas. Paano ka pa nakakapagbiro? Hindi masyadong maliit ang bahagi ng braso niya na naagnas at nasunog, at tiyak na mag-iiwan ito ng peklat pagkatapos nito. At ngayong na-hospital ang leading actor, tinatayang hindi muna siya makakapag-film ng kanyang bahagi. Ang proyekto ay masasabing maraming mga hadlang sa daan. Kabanata 2334. Paf, masakit lang sa braso ko. Tsaka anong klaseng lalaki ako kung wala akong galos o dalawa sa katawan? Umiling ang assistant ni James. Kung nasaktan ang mukha mo, umiiyak ka ngayon. Mariing ibinuka ni Daisy ang labi at ibinaba ang tingin. Ako ang naghatid sa iyo sa gulo na ito. Samaan daw si James sa unan. Magkapatid tayo, kaya hindi na natin kailangang masangkot sa paksang ito kung sino ang nasangkot sa gulo. Tsaka lalaki ako, hindi ba dapat ako ang tumatayo sa tuwing nangyayari ang mga ganoong bagay? Lumitaw sina Shannon at Noel sa labas ng ward sa sandaling ito, at tumayo si Daisy mula sa kanyang upuan. Lumapit si Shannon at tinitigan si James. Kamusta ang sugat? Ngumisi si James. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Kaya ko pa namang igalaw ang kamay ko, para hindi masyadong maapektuhan ang shooting. Napabuntong hininga si Shannon at same time na sinabi, hindi ko talaga akalain na napakaraming bagay ang mangyayari sa buong paggawa ng pelikula. Una kaming nakatagpo ng isang malaking blizzard, pagkatapos ay nagkasakit si Daisy at muntik ng malunod, at ngayon ay na-hospital si James dahil sa isang pag-atake ng sulfuric acid. Sinimulan ba natin ang shooting ng dramang ito sa isang malas na oras? Mahirap para sa kanya na hindi magkaroon ng ganoong pag-iisip. Sabi ni James, ibig sabihin, patok na patok ang drama. Nagpupersige pa rin tayo matapos ang napakaraming hadlang. Ito ay tiyak na magiging isang mahusay na hit, hindi ba? Pinasaya niya ang lahat sa ward. Sige, huwag ka masyadong magsalita, at magpahinga ka na. Dapat mo munang alagaan ang iyong mga pinsala. Ibibigay ko sa iyo ang resulta ng ating investigasyon sa lalong madaling panahon. Umalis si Shannon sa ward kasama ang assistant ni James at ilang iba pang miyembro ng crew pagkatapos sabihin iyon. Tanging sina Daisy, Noel at James ang naiwan sa ward. Naglakad si Noel sa kama at tinapik siya sa balikat. May utang ako sa iyo. Hiniling niya kay James na alagaan si Daisy para sa kanya noong sila ang crew dahil nagtiwala siya sa karakter ni James, ngunit hindi niya inaasahan na haharangin niya ang isang acid attack para kay Daisy. Tumingin pa rin si James na parang hindi big deal. Sige, kung makatagpo ako ng anumang uri ng problema sa hinaharap, lalapit ako sa iyo. Magiging maayos ba iyon? Tumanggaw si Noel Oo naman. Nag-thumbs up siya kay Noel Astig, gustong-gusto ko lang na makitungo sa mga taong kasing tapang at prangka tulad mo. Sinundan ni Daisy si Noel palabas ng ward, ngunit huminto siya sa kalagitnaan. Noel ayokong pakawalan si Tiffany ng ganoon kadali. Obvious naman kung paano nalaman ng fans ni Tiffany kung saan ang studio. At ang katotohanang nagkaroon sila ng lakas ng loob na gumawa ng kaguluhan sa lugar ng pagbaril ay dapat na may kinalaman sa sulsol ni Tiffany. Nilinggan siya ni Noel at saka iniunat ang kamay para yakapin siya. Huwag kang mag-alala, ngayon na ang huling araw na makakamit niya ang kapayapaan. Napag-alitan si Tiffany kaya kinailangan niyang pansamantalang i-deactivate ang kanyang Twitter account. Sa kasalukuyan, maaari lamang siyang magtago sa kanyang tirahan, magtago sa likod ng kortina, at tumingin sa ibaba. Sa pamamagitan ng paggawa nito, nakita niya ang maraming nab-alisa na mga tagahanga ni James na nagtitipon sa ibaba at mga reporter, na umaasang makakuha ng ilang mga larawan niya. Kinagat niya ang kanyang mga kuko. Gusto ko lang pahirapan ng konti si Daisy, pero sino ang nakakaalam na haharangin ni James ang acid para sa kanya? Sinong maniniwala kapag sinabi nilang dalawa na wala sila sa ganoong klaseng relasyon? Kinuha niya ang kanyang cellphone at ginamit ang isa pang account na ginawa niya para mag-post ng larawan sa Twitter, umaasang maalis ang atensyon ng mga netizens sa kanya.
At ang larawan ay pinamagatang, James Tell has an intimate relationship with Daisy Goldman. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos na mailabas ang larawan, siya ay nataman ng husto sa mukha. #tanga ka ba? Matalik na magkaibigan sina Daisy at James, okay. #. Isa ka sa mga tagahanga ni Tiffany, di ba? #. Anong uri ng basura ang magpapakalat ng chismis tungkol sa The DJ Brotherhood? May koneksyon ba sa internet ang iyong sambahayan? #. Alam ng lahat na sina James at Daisy ay matalik na magkaibigan at magkasosyo. Nauna nang sinabi ni James sa ilang uri ng palabas na mas gusto niya ang mga babaeng mas matanda sa kanya, habang si Daisy ay mukhang isang inosente at magandang prinsesa, na halatang hindi niya tasa ng tsaa. Itinuring niya si Daisy na parang kapatid at kaibigan. #. Alam din ng lahat na may asawa na si Daisy, okay. Parang kakaiba lang itong litrato mo dahil sa shooting angle nito. At habang nag-photoshop ka ng picture, nakalimutan mong tanggalin ang mga tao sa refleksyon ng elevator, na nagpapakitang hindi lang silang dalawa ang nasa loob. Ang elevator. Isa pa, sa paghusga sa larawan, hindi masyadong kumilos si James. Iniuulat ko ang larawang ito sa sandaling ito. Kabanata 2335. Napatulala si Tiffany, at nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa phone. Paano nabuo ang mga bagay kung nasaan sila ngayon? Para sa akin ba ito? Tapos na ba ako? Bigla niyang naalala ang isang tao at agad na may nakitang numero sa kanyang telepono at dinil ito. Makalipas ang mahabang panahon, dumaan ang tawag. Zep, Mr. Gosling, may problema ako, at ikaw lang ang taong makakatulong sa akin ngayon, kaya mo ba? Walang pakialam na nagtanong si Zephyr, sino ang nagsabi sa iyo na salakayin mo si Daisy? Natigilan siya for a split second. Tiffany, minsan na kitang tinulungan at binigyan kita ng maraming pagkakataon. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, ano ang nagawa mo? Parang nagtatanong ito sa kanya. Napakagatlabi si Tiffany. Ako, hindi ko sinasadya. Kaya lang naubusan na ako ng idea. Pinalitan ako ng team ng variety show na 24 na oras sa isang nang hindi man lang ako binibigyan ng paliwanag. Kaya ako, pinutol niya ito at tinanong, hindi mo ba alam ang relasyon ni Mr. Tanner Hannigan at ng maalamat na si Mr. Nolan Goldman? Namutla ang mukha ni Tiffany na parang kamatayan. Di kaya kilala ni Mr. Hannigan ang mga Goldman. Kaya pala pinalitan ako ng palabas pagkatapos ng sinabi ko noong isang gabi. Mr. Gosling, tulungan mo ako. Di ba sabi mo tutulungan mo ako? Alam ko na talaga kung ano ang nagawa kong mali ngayon. Gusto mo tulungan kita. Isang walang pakialam ng ngiti ang ibinigay ni Zephyr. Bakit kita tutulungan? Agad na natigilan si Tiffany, at lahat ng dugo ay umagos sa kanyang mukha. Pero hindi ba nangako ka na kung aaminin ko ang ginawa ko at umalis ako sa crew, tiyak na tutulungan mo ako. Pero hindi ko inaasahan na magiging tanga ka. Nakatayo si Zephyr sa harap ng bintana na may malungkot na tingin. Hindi ko binigay ang lahat ng pagkakataong ito para lang bigyan ka ng lakas ng loob at gawing tanga para labanan si Daisy. Sino ka sa tingin mo? Isa kang masungit, mapangahas na babae. Masyadong mataas talaga ang tingin ko sa'yo. Hindi ka katumbas ng oras at pagsisikap ko, Mr. Gosling. Pero ikaw ang nagpagawa sa akin ng bagay na iyon. Hindi ka ba natatakot na ilantad kita kapag hindi mo ako tinulungan? Ang tanging bagay na maaari niyang gawin sa sandaling ito ay ihagis ang hawakan pagkatapos ng talam. Saglit na natahimik ang kabilang partido at saka ngumisi. Sa tingin mo ba kaya mo akong takutin? Parang sinakal sa leeg si Tiffany at hindi makapagsalita. I asked you to frame Knowles in order to dissolve his marriage with Daisy, but did I ask you to do it through a female influencer? Dahil ikaw ang kumuha sa kanya, may kinalaman ba siya sa akin? Ang walang pakialam niyang tono ay naging dahilan ng pagbagsak ni Tiffany sa lupa. Bakit mo ito gagawin sa akin? Sa sandaling kinuha mo ang influencer na iyon para magplano laban kay Daisy, dapat naisip mo kung bakit ko gagawin ito sa iyo. Mag-isa ka na mula ngayon. Ibinaba ni Zephyr ang tawag at agad na binablock ang number niya. Tinakpan ni Tiffany ang kanyang mukha at nagkaroon ng mental breakdown. Kinabukasan, isang paglilinaw mula kay Sophie ang inilathala sa pahayagan, kasama ang isang nagbabantang mensahe na ipinadala sa kanya ni Tiffany. Pati na rin ang isang pag-record ng tawag sa pagitan nila ni Tiffany, na lahat ay nagpapahiwatig na si Tiffany ang utak sa likod ng extramarital setup na pinasok ni Knowles. Ang piraso ng balitang ito ay nagulat sa buong internet.
Kasama ang tweet ni Daisy na kinondena si Tiffany sa kanyang mga ginawa, inanunsyo rin ng mga crew na si Tiffany ang nag-udyok sa young actor na huwag makipagtulungan sa shooting, dahilan para magkasakit, mahimatay, at muntik nang malunod si Daisy. Lalong lumaki ang batikos laban kay Tiffany sa internet na halos pilitin siyang magpakamatay. Ang lahat ng opisyal na account na ginawa ng mga tagahanga ni Tiffany ay pinagbawalan, at ang mga kumpanyang nakipagtulungan kay Tiffany ay tinapos ang lahat ng kanyang pag-endorso at pinutol ang relasyon sa kanya sa loob ng napakaikling panahon. Maging sa mga dramang pinagbidahan noon ni Tiffany, tinanggal na siya sa lahat ng listahan ng mga cast. Masasabing na-block siya at naban sa lahat ng panig ng industriya. Makalipas ang kalahating buwan, tila nawala si Tiffany sa industriya ng entertainment, at walang nagmamalasakit dito. Nakalabas na si James sa ospital, at dumating din ang crew sa pagtatapos ng shooting ng lahat ng eksena ni Daisy. Ang mga tripulante ay nag-aatubili na makita si Daisy na umalis sa kanila. Dinala ni Daisy ang bouquet sa kanyang kamay at nakangiting nagpaalam sa crew. Salamat sa pag-aalaga sa akin sa lahat ng oras na ito. Kung may isa pang pagkakataon na magpapakita sa akin sa hinaharap, inaasahan kong makatrabaho ka muli. Kabanata 2336. Huwag kang mag-alala, mas maraming pagkakataon ang tiyak na magpapakita sa hinaharap. Lumingon si Daisy kay Shannon. Kung gayon, bantayan mo pa si James para sa akin. Nag-click si James sa kanyang dila. Anong ibig mong sabihin dyan? Hindi ako 3 taong gulang na bata. Mukha ba akong taong hindi kayang alagaan ang sarili ko? Tumawa si Shannon. Okay, aalagaan kong mabuti ang brat na ito at ililigtas ko si Charlie mula sa maraming nakababahalang balita. Sumakay sina Daisy at Noel sa kotse at umalis sa crew. Habang nasa daan, napasandal si Daisy sa likod ng upuan. Akala ko ilalantad ni Tiffany si Zephyr para maprotektahan ang sarili, pero hindi ko inaasahan. Hindi lamang nawala si Tiffany sa internet, ngunit pinili din niyang manahimik. Minasahe ni Noel ang kanyang mga balikat para sa kanya. Siguro mas pinili niyang manahimik dahil alam niyang kahit gusto niyang ilantad si Zephyr, wala siyang pake. Sandaling nagulat si Daisy. Kung lahat ng sinabi niya sa babaeng influencer na gawin sa iyo ay sa ilalim ng kanyang utos, hindi ba iyon ay isang bagay na maaari niyang panghawakan? Napatingin si Noel sa kanya. Alam mo ba kung sino ang taong nagpatalsik kay Lisa mula sa paaralan at pinagbawalan mula sa anumang ibang paaralan sa Baseburg noon? Nagulat siya. Ang alam ko lang hindi ito ang ginagawa ni Colton. Ito ay si Zephyr Goslang. Natigilan si Daisy saglit. Ano, maraming bagay ang ginawa ni Zephyr sa likod mo at ni Colton na humantong sa pagpapatalsik kay Lisa sa iyong paaralan at hindi na muling kinuha ng anumang paaralan. Maaaring mukhang ginawa niya ito para sa iyo sa ibabaw, ngunit ang hindi direktang ginawa niya ay nagpaisip kay Lisa na kayo ni Colton ang gumawa nito sa kanya. Inipit ni Noel ang isang lock ng kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga. Minsan, kailangan lang ng isang maliit na pagtulak upang baguhin ang landas at magresulta sa maraming bagay sa mundo. Kung si Zephyr ay hindi naging dahilan para matanggal sa pag-aaral si Lisa o kahit na ang ibang mga paaralan ay hindi siya muling tanggapin ngunit hayaan siyang magpatuloy sa pag-aaral sa anumang paaralan pagkatapos ng insidenteng iyon, kahit na hindi na kayo at siya ay maaaring maging magkaibigan, at least siya hindi sana nagtatanim ng sama ng loob sa iyo. Nakipaghiwalay si Lisa kay Daisy dahil sa pagiging vanity niya. Kung hindi lang siya pinilit na huminto sa pag-aaral, hindi na sana niya muling makakapag-cross ang landas ni Daisy mula noon, at mula sa pagiging matalik na magkaibigan tungo sa pagiging estranghero. Ngunit hindi bababa sa hindi siya magkakaroon ng sama ng loob kay Daisy. Gayunpaman, ang insidente ng pagpapatalsik sa paaralan at pagbabawal sa lahat ng paaralan sa Baseburg ay nagbaon ng binhi ng puot sa kaibuturan ng puso ni Lisa. At ito ang nag-trigger na humantong sa serye ng mga aksyon na nagmula kay Lisa sa kalaunan. Bumaba ang tingin ni Daisy. Hinaplos ni Noel ang kanyang buhok. Siyempre, hindi ko masisisi si Zephyr na gumawa ng ganoong desisyon ng walang pahintulot mo, pero lahat ng approach niya ay parang napaka-extreme. Kunin si Tiffany bilang isang halimbawa. Ang kanyang orihinal na intensyon ay hindi laban sa iyo kundi laban sa akin. Pinlano niya ang lahat habang nananatiling nakatago sa kanyang likuran, nakatumbas ng paggamit kay Tiffany upang gumawa ng isang maliit na pagtulak. Gayunpaman, hindi niya binalak na iligtas si Tiffany mula sa alinman sa mga resulta. Ang tanging ginawa niya ay nag-alok kay Tiffany ng isang sanga ng oliba na nagpaisip kay Tiffany na ang pag-uugnay sa kanya ay isang paraan para maalis niya ito,
para magawa niya itong scapegoat at umatras mula sa lahat ng kaguluhang ito nang hindi nasaktan. Kahit si Zephyr ang nagtanong kay Tiffany na magplano ng pagkanalaban sa akin, si Tiffany naman ang lumapit sa babaeng influencer, samantalang siya lang naman ang may pakana. Si Tiffany ang palaging taong nakagawa ng iba pang gawain. Si Tiffany ay parang isang pawn sa kanya. Kung magtatagumpay si Tiffany, ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanya. Ngunit kung mabibigo si Tiffany, hindi ito magiging kapaki-pakinabang, ngunit hindi rin ito nakakapinsala sa kanya. Hindi siya nakagawa ng anumang nakamamatay na pagkakamali o nag-iwan ng anumang ebidensya kay Tiffany, kaya walang pagkakataon para sa kanya na banta siya. On the contrary, kahit gusto ni Tiffany na sisihin siya, base sa latest actions ni Tiffany at opinyon ng publiko tungkol sa kanya, maniniwala pa rin kaya ang netizens sa sinabi ni Tiffany. Matagal na tahimik si Daisy. Ginamit niya si Tiffany kasi alam na niya na ako ang pinupuntirya niya. Katulad ng ginawa niya kay Lisa, sinasabi mo bang wala siyang pakialam kung ano man ang mangyayari kay Tiffany? Kung hindi, bakit si Tiffany lang ang gagamitin niya kung napakaraming tao sa crew? Kabanata 2337. Lagi kong iniisip na si Zephyr ay isang magiliw at mabait na kuya na maalalahanin at inuuna ang iba sa kanyang sarili. Ngunit pagkatapos kong malaman ang mga pangyayaring ito, napagtanto ko lang kung gaano siya katikat at pagiging makasarili. Kung tungkol sa insidente ni Lisa, ginawa niya ang lahat para sa akin, ngunit wala siyang sinabi sa akin tungkol dito. Kahit na gusto kong ihinto ang pakikipagkaibigan kay Lisa, hindi ko naisip na pilitin si Lisa na huminto sa pag-aaral. This time around, gusto niyang gamitin si Tiffany dahil ginagawa niya akong target. Bagamat ang kanyang orihinal na intensyon ay hindi ako saktan kundi ang targetin si Noel Ace, ang kanyang makasarili na pag-uugali ay nakasakit pa rin sa akin ng hindi direkta, hindi ba? Kinuha siya ni Noel Ace sa kanyang mga bisig at ipinatong ang kanyang baba sa tuktok ng kanyang ulo. Ang dahilan kung bakit hindi ko siya sinundan ay hindi kanya talaga sinaktan. Kaya naman pinababayaan ko na siya this time around. Ngunit kung may katulad na mangyayari muli, tiyak na aayusin ko ang bago at lumang mga marka minsan at para sa lahat sa kanya. Nagulat si Daisy at napaawang ang labi. Ginagawa mo ba yun dahil sa akin? Si Zephyr ay isang kaibigan na kilala si Daisy at ang kanyang mga kapatid mula pagkabata. Matapos malaman na si Zephyr ang taong nag-udyok kay Tiffany sa likod ng lahat ng nangyari, hindi niya talaga alam kung paano ito haharapin. Hindi ko naisip na gawing kaaway si Zephyr kahit na hindi ko na siya kayang kaibiganin. Ngunit talagang binaliwala ni Noel Ace ang katotohanan na siya ay na-frame at piniling pakawalan siya. Naikuyom niya ng mahigpit ang kamay niya. May napansin si Noel Ace at masuyong hinalikan ng kanyang noo. Huwag kang makonsensya, ito ang aking pinili. At saka, napakasama ng plano niya na halos wala ng kwenta. Gusto niyang samantalahin ang kahinaan ng relasyon natin para agawin ka sa akin. Masyado pa siyang bata at walang muwang. Napasinghot si Daisy para maibsan ang discomfort sa kanyang ilong nang tumunog ang kanyang cellphone. Inilabas niya iyon at nakita niyang tawag iyon ni Maisie. Kinuha niya ito at sinagot, "Nay." Tanong ni Maisie, "Natapos mo na ba ang paggawa ng pelikula?" Sumandal siya sa balikat ni Noel Ace. "Katatapos ko lang lahat ng shooting scenes ko ngayon." "Anong mali? Kung tapos na, ibalik mo si Nolly sa mansion ng Goldman. Ang iyong lolo sa tuhod ay bumalik sa Slakova." Napaupo agad si Daisy. "Ano, nakabalik na ang lolo sa Slakova?" "Bumalik sa Baseburg, sa sala ng Goldman Mansion." Si Nicholas at Nolan ay nakaupo sa sopa habang may puting buhok na matandang nakaupo sa tapat nila, umiinom ng tsaa habang sinusulyapan ang dalawang lalaki. "Nick, bakit tumanda ka na?" Natigilan si Nicholas. "Pare, tumatanda na rin ako sa pagdaan ng mga araw. Hindi ito rocket science, di ba?" Pinitik ni Titus ang takip ng kanyang tasa at sinabing, "You're not physically fit enough. Habang tumatanda ka, kailangan mong mag-ehersisyo ng higit pa. Tingnan mo lang ako. Ang aking mga binti at paa ay nababaluktot at maliksi pa rin gaya noong mga dekada na ang nakalipas. Huwag kang maglakas loob na pumasok sa isang kabaong bago ko gawin, at huwag mong sabihin na hindi pa kita binalaan noon na naglalayon akong maabot ang 3 digit sa edad. Magpahinga ka na lang. Kapag nasa ilalim ka ng 6 na talampakan, baka hindi ko pa naipasok ang isang paa ko sa libingan ko." Nang makitang nagtatalo ang dalawang matandang lalaki, pinunasan ni Nolan ang kanyang mga templo. "Lolo, bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga na plano mong bumalik sa Slakova? Bakit ko naman sasabihin sa'yo ang pagbabalik ko?
Para masundo mo ako sa airport. Humigop ng tsa si Titus. Ang dahilan kung bakit ako bumalik sa oras na ito ay upang makita ang tatlong maliliit na Rugrats, hindi kayong dalawa. Binuhat ni Colton ang kanyang anak at dinala si Freya sa sala, lolo. Lumingon si Titus, inilapag kaagad ang tasa ng tsaa, at nagulat na tumayo. Oh, Cole, ikaw, may anak ka na. Inilapag ni Maisie ang fruit platter sa mesa at ngumiti. Oo, si Cole ang unang nagkaanak sa tatlong anak. Bagamat si Daisy ang unang nagpakasal, mas mabilis siya kaysa sa kanya. Magalang na tumanggaw si Freya. Ikinagagalak na makilala ka, lolo sa tuhod. Ikinagagalak din kitang makilala. Ikaw ay dapat ang aking pangalawang apo sa tuhod, tama ba? Tanong ni Titus, tumanggaw si Colton. Ang pangalan niya ay Freya Pruitt. Dama po ang tingin ni Titus sa sanggol sa kanyang mga bisig. Kung gayon, ito ba ang iyong anak o ang iyong anak na babae? Kabanata 2338. Napatingin si Colton sa sanggol sa kanyang mga bisig. Anak ko siya, Charm, short for Charmaine. Iniunat ni Titus ang kanyang leeg pasulong at sabik na iniunat ang kanyang kamay. Ipakita sa akin ang aking apo sa tuhod. Hinawakan ni Titus si Charm sa kanyang mga braso. Walang tulog si Charm at sinisipsip ang kanyang hinlalaki habang nakatitig kay Titus gamit ang malalaki nitong mga mata, ni wala man lang ingay. Ay nako, bakit ang batang babae na ito ay sumusubo pa sa kanyang mga daliri? Napakadumi niyan. Ilabas mo. Inalis ni Titus ang maliit na hinlalaki ni Charmaine sa kanyang bibig. She pouted for a split second bago tuluyang umiyak. Natigilan si Titus at nataranta. Inilagay ni Freya ang extrang pacifier sa bibig ni Charm, at ang maliit na sanggol ay tumigil kaagad sa pag-iyak at sinimulan ang pagsuso sa pacifier. Tiningnan ni Titus ang makikinang na mga mata ng batang babae, at hindi maiwasang matuno ang malamig niyang puso. Pumunta si Colton sa sofa at umupo. Tatay, lolo, hindi pa ba dumarating si Waylon? Inabot ni Titus ang bata kay Freya at tumalikod. Oo, Wayne, lihim na naging asawa ang brat na iyon pagkatapos bumalik sa Slakova at hindi man lang sinabi sa akin ang tungkol sa kanya. Gusto ko rin makita kung anong klaseng babae ang nahanap niya para sa sarili niya. Napangiti si Nicholas, ang babaeng nahanap niya ay kahawig mo noong nasa taas ka pa noon. Kumunat ang noo ni Titus. Anong ibig mong sabihin dyan? Tumawa ng malakas si Nicholas. Anak siya ng sikat na Sunny Souther ng East Islands. Paano siya magiging mas mababa kung ikukumpara sa tabi ni Wayne? Sa tatlong Rugrats, si Titus ang laging nag-iisip ng lubos tungkol kay Waylon, at itinalaga niya siya bilang kahalili niya, kaya natural lang para sa babaeng mananatili sa kanyang tabi ang kailangang pumasa sa mga pagsusulit ni Titus. Kung tutuusin, maaaring hindi makontento si Titus sa isang ordinaryong binibini mula sa ibang aristokratikong pamilya. Galit na galit si Titus. Sa tingin mo, hindi pa ako nakapunta sa Southeast Eurasia. May anak lang si Sunny Southern. Kailan pa siya nanganak ng isang babae? Nilinis ni Nicholas ang kanyang lalamunan at sinenyasan siyang tumalikod. Napalingon ang lahat habang dahan-daang humakbang si Waylon papunta sa sala kasama si Cameron. Tila hinayla si Cameron papasok ng mansyon. Natakot talaga siya nang makita ang engranding eksena sa harapan niya. Napangiti si Waylon, lolo. Sinaman siya ng tingin ni Titus ng ilang segundo, at agad na lumipat ang tingin niya sa babaeng nakatayo sa tabi niya bago siya damilat. Itong binibini, sinasabi mo ba sa akin na anak siya ni Sunny Southern? Bahagyang natarante si Cameron. Anong masama doon? Dinilat ni Titus ang kanyang dila at umiling. Tingnan mo ang iyong mga payat na braso at binti. Mukha kang mahina. Paano mo masusuportahan ang mga Goldman bilang matriarch? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, agad na nagbago ang kapaligiran ng sala. Alam ng lahat ng naruroon ang personalidad ni Titus. Si Titus ay palaging mapili pagdating sa mga kandidato na malapit ng ikasal sa isa sa mga Goldman. Noong nagkasama na sina Nolan at Maisie, hindi rin masyadong inisip ni Titus si Maisie. Dahil si Nolan ang nag-iisang tagapagmana ng mga Goldman noong panahong iyon, nag-aalala siya na hindi kayang gampanan ni Maisie ang mabigat na responsibilidad ng pamilya bilang matriarch. Ngunit ang mga Goldman ay may 3 anak na ngayon. Si Waylon ang panganay, habang si Colton ang pangalawang anak. Pagdating kay Colton, ang pangalawang anak ni Nolan, hindi naging mahigpit si Titus sa kanyang pagpili ng mga babae. Ngunit bilang panganay na anak, iba ang inaasahan ni Titus para kay Waylon. Balang araw, magiging pinuno siya ng night banquet, ang kahalili na hahalili sa kanyang posisyon sa hinaharap.
Hindi siya umaasa na ang babaeng natagpuan ni Wayland ay isa sa mga aristokratikong babae na walang alam sa mundo sa kanilang paligid. Pagkatapos ng lahat, ang isang bulaklak na lumaki sa isang greenhouse ay iiyak lamang kapag siya ay nasaktan, at kung may nangyaring kakilakilabot, kung kaya niyang protektahan ang kanyang sarili ay magiging isang malaking issue din. Not to mention if she was to drag someone down with her, mas malala pa iyon. Bumaba ang tingin ni Cameron sa sariling katawan. Ano bang problema sa balingkinitang braso at binti ko? At saka, sinong nagsabi sa iyo na nagpasya akong magpakasal sa mga Goldman? Nagulat si Titus. Anong sabi mo? Tumayo si Nicholas at sinubukang pakalmayan si Titus ng maayos. Pare, ito si Cam. At siya talaga, kaya huwag masyadong mag-abala sa isang batang babae sa ganoong okasyon. Kabanata 2339. Bakit hindi ako makapagtrabaho dahil sa kanya? Mukhang hindi nasisiyahan si Titus. Narinig mo ba yung sinabi niya kanina? Ayaw niyang magpakasal sa Goldmans. Alam ba niya ang sinasabi niya? Si Wayne ay isang mahusay na tao. Hindi man lang mapanaginipan ng ibang mga babae ang pagpapatong ng kanilang mga kamay sa kanya, at ang babaeng ito ay naiinis kapag nabiyayaan siya ng pagkakataon na ang ibang mga babae ay mag-aaway hanggang kamatayan. Ang matandang ito ay nangungulit lang ngayon. Nag-cross arms si Cameron. Since kailan ko sinabing naiinis ako sa kanya? Hindi mo ba naisip na masyado akong mahina para suportahan ang mga Goldman bilang magiging matriarch nito? Tapos papatunayan ko lang sa'yo na tama ka. Ikaw, ano naman sa akin? Hindi pa ako napahiya ng ganito mula nang ako ay ipinanganak. Ibig mong sabihin na sinusubukan kong kumita ng pabor sa mga Goldman. Kung alam ko lang na makakasagabal ako sa'yo dito, hindi na sana ako pumunta. Pagkasabi niyo na inilayo niya ang mukha niya at ngumuso. Kahit anong mangyari, ako ang sinisiraan dito, at wala akong balak umarte na parang walang nangyari. Huminga ng malalim si Titus at ibinalik ang tingin kay Wayland. Ito ang babaeng nahanap mo. Nang makitang medyo naging emosyonal si Cameron, hindi napigilan ni Wayland na matawa. Great Lolo, ikaw ang gustong makipagkita sa kanya, kaya bakit kailangan mong takutin siya? Tinakat ko siya. Nagngangalit si Titus. Gusto ko lang malaman kung gaano siya kakaya, pero hindi ko inaasahan na ganito pala siya ka-arrogant. Ang babaeng ito, kung iisipin, medyo kamukha niya ako noong bata pa ako noon. Napangiti si Wayland. Paano ko ilalagay ito? Si Cameron ay itinuturing na pinuno ng East Islands, kaya ang pagiging medyo mayabang ay wala. Siko ni Cameron kay Wayland at pinandilatan siya. Ano ang ibig mong sabihin sa Panginoon ng East Islands? Pinagtatawanan mo ba ako? Lumapit si Wayland sa kanya. Hindi ka ba mukhang isa ngayon? Majing si tatay at ako ay hindi naglakas loob na kumilos ng mayabang kapag nasa harap namin ang lolo. Siya talaga ang una sa pamilya. Umalis ka sa daan ko. Sige, tumabi si Wayland na masunurin. Natigilan si Titus. Ano ang nakita ko? Ang babaeng ito ay talagang may lakas ng loob na Boss Wayne. Tumikim si Titus. Akala ko hindi kayo pareho ng tatay mo. Wala ka pala kasing silbi ng tatay mo kapag nandyan ang asawa mo. Nakangiting sabi ni Wayland, natuto ako sa iyo, di ba? Nawala nang masabi si Titus. Umiling si Nicholas at walang magawang sinabi, pare, hindi ka na madalas bumabalik, kaya huwag ka nang mag-abala tungkol sa mga bagay-bagay. Nandito na lahat ang mga bata. Marahan na bamantong hininga si Titus, naglakad papunta sa sopa habang nasa likod ang mga kamay, at umupo. Yung mga kabataan, lahat sila, lalong nagiging out of control habang lumilipas ang mga araw. Tingnan mo na lang yung mga spoiled brats na pinalaki nyo. Nasanay na si Nicholas at ang iba pa sa kakulaitan ni Titus, kaya sa karamihan, iisipin nila na siya ay matigas ang ulo at palaaway. Umatras si Cameron at lumipat sa gilid ni Wayland. Ano ang gusto ng matandang ito sa akin? Yung unang bagay na ibibigay niya sa akin pagdating ko dito ay kalokohan. Nilinggan siya ni Wayland at hindi niya mapigil ang mapangiti. Malapit ka nang masanay. Hininaan niya ang boses niya. Bakit kailangan kong masanay sa ganyan? I'll make it clear to you now. Ikaw ang nagpumilit na hilahin ako dito, kaya hindi ako magpapakita ng respeto sa kanya kung ganyan ang pakikitungo niya sa ibang tao. Kung maglakas loob siyang tapakan ulit ako, mas mabuting nandyan ka para mag-voice out para sa akin. Ikinawit ni Wayland ang kanyang daliri gamit ang kanyang mga daliri at mas lumapit sa kanya. Natatakot din ako. Hindi ba dapat ikaw ang nagtatakip sa akin? Napatingin sa kanya si Cameron na nagtataka. Ako, gusto mong takpan kita.
Takot ba talaga siya sa matandang iyon? Napapikit si Waylon at ngumiti. Kapag pinagalitan ako, dapat protektahan mo ako, okay? Huminga ng malalim si Cameron. Na-offend ko na ang matanda. Ano ang iniisip niya na kaya kong protektahan siya? Ano bang pinagbubulungan yung dalawa dyan? Huminto sa himpapawid ang kamay ni Titus na nag-aangat ng tasa ng tsaa habang matalim ang tingin niya sa kanila. Napangiti si Waylon at hindi umimik kahit isang salita. Kinagat ni Cameron ang bala at matapang na sumagot, wala kaming sinasabi. Si Titus ay humigop ng tsaa, inilapag ang tasa ng tsaa, at nagmukhang solemn. Nabuhay ako sa loob ng ilang dekada, at hindi pa ako tinatreto ng ganito ng sinumang kabataan. Anak ka daw ni Sonny Southern. Ano ang numero ng telepono ng iyong ama? Nabulunan si Cameron sa sarili niyang mga salita. Sinasabi mo ba sa akin na isasama mo ang mga magulang ko dito? Ngumuso si Titus, bakit hindi ko matawagan ang iyong ama? Kabanata 2340. Hindi, ito ay sa pagitan natin, kaya mas mabuting huwag mong idamay ang aking ama. Gusto niyang ireklamo ako kay Dad. Sa ibabaw ng aking patay na katawan. Napangiti si Nicholas, pare, bakit mo pinapahirapan ang dalaga? Pinahihirapan ko siya, siya ang nagpapahirap sa akin. Pinahiya niya ako na parang wala lang. Ang reputasyon ko ba sa pamilya ay parang isang bagay na maaaring year-okan. Mukhang masama ang loob ni Titus. Mangulong si Cameron, ang aking reputasyon ay may halaga din. Laking gulat ni Titus nang marinig niya ang pabulaanan nito. Tingnan mo, kinakausap na naman niya ako. Anong mapangahas na babae? Kailangan kong kausapin ang kanyang ama tungkol sa kanyang saloobin. Nanlaki ang mga mata ni Cameron, ikaw ay isang hindi makatwirang gizer. Tumanggaw si Titus, oo, dati naman, at lagi akong magiging unreasonable. Anong balak mong gawin dyan? Huminga ng malalim si Cameron at pilit ng umiti. Ang isang tunay na dakilang tao ay nakakaalam kung kailan dapat sumuko. Hihingi ako ng paumanhin sa aking nagawa, pasensya na. Mayabang na inilayo ni Titus ang mukha. Huli na para humingi ka ng tawad ngayon. Magsasalita pa sana si Cameron nang biglang lumuha si Charm, na nakahiga sa mga bisig ni Freya, na naputol ang nagyayelong kapaligiran. Tumayo si Colton at naglakad. Charm, anong meron? Mukhang balisa at walang magawa si Freya. Hindi ko rin alam. Nakangiting tanong ni Maisie, nagugutom kaya siya. Sumagot si Freya, pinakain ko siya bago kami umalis dito. Iniunat ni Maisie ang kanyang mga kamay at binuhat si Charm sa kanyang mga braso. Hindi basa ang lampin niya, hindi rin siya nagugutom. Ang ingay siguro ng ginagawa namin. Iniistorbo natin ang tulog niya. Sinabi ni Titus sa oras na ito, dalhin mo rito ang batang babae. Bakit siya umiiyak ng ganito? Dinala ni Maisie si Charm kay Titus. Hinawakan ni Titus si Charm, at may nangyaring kamangha-mangha nang biglang tumahimik si Charm, na umiiyak sa taas ng kanyang dibdib. Lumapit din si Nicholas para asarin siya. Kaakit-akit. Mukhang may gusto sa iyo ang babaeng ito, ama. Napangiti ang matanda at hayagang sinabi, ang babaeng ito ay may panlasa. Nagmamadaling dumating sina Daisy at Noel sa oras na ito, at pumasok siya sa pinto na may dalang isang kahon ng mga regalo. Lolo sa tuhod, nagtaas ng ulo si Titus. Oo, ito ay Daisy. At dinalhan mo pa ako ng regalo. Siyempre, binili namin ito ni Noel para sa iyo, sana magustuhan mo. Binuksan ni Titus ang kahon, tiningnan ito, at nakitang isa itong ceramic tea set. Mukha itong simpleng ngunit elegante, at nagdulot ito ng malawak na ngiti sa mukha ni Titus. Oo, gusto ko, salamat. Nakahinga ng maluwag si Daisy at tinitigan si Noel. Pinili ni Noel ang set ng tsaa na ito. Salamat sa Diyos na nagustuhan ito ni Lolo. Maya-maya, oras na para sa hapunan. Bihira ang pamilyang magsama-sama para kumain, kaya tuwang-tuwa si Titus anupat natural na nakalimutan niya ang pagtatalo nila ni Cameron. Nagbuhos si Titus ng isang baso ng alak. Sa isang kisap mata, lahat ng tatlo kong apo sa tuhod ay lumaki na, kaya kailan tayo magkakaroon ng mga piging sa kasal. Nagkatinginan sina Daisy at Noel, at nakangiti siyang sumagot, anytime will do for Noel and me. Kinuha siya ni Noel ng ilang gulay at iba pang ulam at nakangiting idinagdag, plano kong magkaroon ng isa sa Baseburg at isa pa sa Yar Amor. Sige sa akin. Tumanggaw si Titus at saka tumingin kina Waylon at Colton. Kumusta naman kayong dalawa? Napatingin si Colton kay Freya. Si Freya ang magsasabi ng petsa pagkatapos niyang makumplito ang kanyang pagsusulit sa pasukan sa universidad. Irerespeto ko ang desisyon niya.
Nagulat si Titus, isang pagsusulit sa pasukan ng programa sa universidad. Estudyante pa rin ba? Siya, sumagot si Freya, hindi, nag-a-apply ako para sa isang postgraduate program. Inangat ni Titus ang kanyang tingin at tinitigan si Waylan. Bago pa makapagsalita si Waylan, sinagot na ni Cameron ang tanong. Hindi kami nagmamadali sa ngayon. Pinaikit ni Titus ang kanyang mga mata. Nakuha mo na ang iyong sertipiko ng kasal, at sinasabi mo sa akin na hindi ka nagmamadali. Gusto ba talagang pakasalan ng babaeng ito si Wayne? Sabi ni Maisie, nasa run-in period pa sina Lolo, Cam at Wayne. Ipaubaya natin sa mga bata ang petsa ng kasalan. Sa huli, walang sinabi si Titus na para bang hindi siya mapakali sa pag-aalala. Tungkol naman sa mag-asawa, hindi nagsalita si Waylan habang nakayuko si Cameron at kumain. Nakaramdam ng hindi maipaliwanag na awkward ang kapaligiran sa pagitan ng dalawa.